Lorinda, ikaw ba yan? Tinig mula sa di kalayuan. Mula sa batang babae, inagaw noon ang aking pansin. Agad akong napalingon. Si Aling Bebang. Mabilis ko ring inalis sa kanya ang aking paningin at tumingin muli sa kinaroroonan ng paslit. Ngunit wala na roon ang batang babae. Ang tagal mong nawala. Kumusta ka na? Dugtong na wika ni Aling Bebang. Puno man ng pagtataka ay napilitan na akong ibaling sa kanya ang aking atensyon. Mabuti naman po. At doon ko napansin ang itsura at kalagayan ng kanyang katawan. Malaki ang ipinayat niya kumpara noong huli ko siyang makita sa araw ng aking pag-alis. Malalim na ang kanyang mga mata at namumutla ang kanyang balat. Nakita ka na ba ni Andeng? Naku, siguradong matutuwa ang nanay mo pag nalamang nakauwi ka na. Hindi pa po eh. Papunta pa lang po ako doon. Tugon ko. Ninais kong kumustahin siya at usisain kung nasa mabuti ba siyang kalusugan. Ngunit inunahan ako ng hiya. Halika at samahan na kita. Aniya sabay kuha ng ilan sa aking mga dalang bagay. Salamat po. Dala ko po pala yung hiniling ninyong corned beef at tsokolate. Nakapagpadala ako dito noon, ilang beses din. Pero naisip kong iba pa rin kung personal kong dadalhin sa inyo bilang pasalubong. Naku, napakabait mo talagang bata ka. Kaso, iba na kasi ang gusto ko eh. Ano na po ang gusto niyo? Baka po may dala ko. Napahinto siya sa pagsabay ng lakad sa akin. Ngunit nanatili ang kanyang mga mata na nakatuon sa akin. Natigilan din ako sa paghakbang at nagtatakang tiningnan siya. Naghintay ako ng sagot. Napansin kong nakatitig siya sa akin. Walang salita ang lumalabas sa kanyang bibig. Bagkus ay malagkit na tingin mula ulo hanggang paa. Tila kinikilatis niya ang buo kong katawan. Aling Bebang? Kasunod ay bigla niya akong hinawakan sa aking braso. Ito, at naramdaman kong tila humihigpit ang pagkakahawak niya sa akin. Sinubukan kong kumalas ngunit dama ko ang kanyang lakas. Aling Bebang, nasasaktan po ako. Bebang! Sigaw mula sa di kalayuan. Si Inay. Doon ay agad na napabitaw sa braso ko ang matanda. Napansin ko ang pagkagulat niya na mabilis namang napalitan ng pagkunot ng noo. Tila dismayadong napaatras ng hakbang at tuluyang tumalikod. Bumalik ka na sa bahay mo, Bebang! Dominanting utos ng aking ina. At sa pangalawang sigaw na yun ni Inay, tuluyang naglakad palayo si Aling Bebang. Nagtataka naman akong sinundan siya ng tingin. Nasaktan ka ba, anak? Wika niya na umagaw na ng atensyon ko. Hinarap ko siya at mabilis na niyakap. Nay, miss na miss ko na po kayo. Sorry po ha, ngayon lang ako nakauwi. Okay lang anak, ang mahalaga ay nandito ka na. Magsasama-sama na tayo bilang isang buong pamilya. Pamilya? Doon ay nagbalik sa akin ang katotohanang wala na si Itay. Wala na ang pinakamamahal kong ama. Nagsimulang manubig ang aking mga mata. Agad na hinawakan ni Inay ang dalawa kong kamay. Minasahe at hinaplos yun. Sinubukan akong pakalmahin. Hindi po ako nakauwi. Patawarin niyo po ako. Hindi na lang sana ako umalis, Inay. Muli ko siyang niyakap.
Ang lahat ng naipong luha at dalamhati sa matagal na panahong hindi ako nakauwi. Ang kabiguang masilayan man lang o maihatid ang katawan ni Itay sa huli nitong hantungan ay bumuhos lahat sa pagkakataong yun. Kalahati ng aking kaluluwa ay nagsisisi sa aking pag-alis. Hindi na lamang sana ako ng ibang bansa. Pinilit ko na lamang sanang magsikap sa sariling bayan. Ngayon, hindi ko na mababawi ang lahat ng nawalang oras kasama ang aking ama at ang buo kong pamilya. Baka hindi rin siya maagang nawala kung hindi ako umalis sa piling nila. Wala kang kasalanan, anak. Itinadhana ng Diyos ang pagkawala ng iyong ama. Hindi mo dapat sisihin ang sarili mo. Bulong ng aking ina habang hinahaplos ang likod ko. Sa aking pagluha ay napansin ko ang isang babae sa di kalayuan. Nakatingin siya sa amin. Ilang segundo pang dumaan bago ko napagtanto kung sino siya. Napabitaw ako ng yakap kay inay nang tuluyang makilala ang babaeng nakatayo at nakamasid sa aming dalawa. Ang kapatid kong si Lorisa. Agad akong humakbang palapit sa kanya. Malungkot ang mukha nito na sinalubong din ako ng pagluha. Walang anumang salita. Niyakap namin ang isa't isa. Mahigpit na yakap. Dalaga na ang bunso kong kapatid. Dalaga na ang maliit na batang iniwan ko noon. 10 taon na ang nakakaraan. Napakaraming taon ang nawala. Matapos ang lumuluhang pagsalubong, tumuloy na kami sa paglalakad pauwi sa aming tahanan. Sa di kalayuan ay agad kong natanaw ang aming bahay. Bahagya yung naluma ngunit halos walang nabago. Naroon pa rin ang bahagi ng bahay na huli naming kinumpuni ni Itay bago ako umalis. Nasaan si Loretta? Tanong ko bago kami tuluyang pumasok sa loob. Ang isa ko pang kapatid. Hindi na siya nakatira dito, ate. Ha? Saan na siya nakatira? Nagtataka kong tanong sabay napatingin kay inay. Nag-asawa na si Loretta. Nag-asawa? Kailan pa? Bakit hindi niyo nabanggit sa akin? Ilang buwan pa lang nakakaraan, anak. Tuluyan na kaming nakapasok sa loob. Agad akong naupo nang mailapag ang lahat ng bagahe. Inay, ano po bang nangyayari dito? Bakit hindi na kayo sumasagot sa mga sulat ko? Hindi siya umimik. Bagkos ay tumungo siya sa kusina at naghanda ng pagkain. Ipaghahain na muna kita ng makakain, anak, ha? Alam kong napagod at nagutom ka sa biyahe. Ngunit napansin kong natigilan siya at tila may hinanap sa kusina. Kasunod ay tinawag niya ang bunso kong kapatid at inutusang pumitas ng saging at kumuha ng kamote sa taniman ng kapitbahay. Pero matagal na pong hindi nagtatanim ng kamote si Mang Pando, inay. Hindi ko rin po alam kung may buhay pang puno ng saging sa likuran natin. Basta maghanap ka. Hindi po ba kakain ng pagkain natin si ate, inay? At napansin kong napabaling ng tingin si inay kay Loriza. Malalim na tingin ang ibinato niyang yon sa aking kapatid. Naging tila hudyat yon upang hindi na ito mag-usisa at sumunod na lamang sa kanyang utos. Naglakad na siyang palabas ng aming bahay. Kung ano na lang po yung sinasabi ni Loriza na niluto niyo, inay, yun na lang ang kakainin ko. Hindi, anak. Wala akong niluto. Huwag mo pansinin yung sinabi ng kapatid mo. Ipaglalaga kita ng kamote at saging.
Hindi na lang ako umimik tungkol sa pagkain. Ibang usapan na ang aking binuksan. Inay, may sakit pa si Aling Bebang? Bakit ganun yung ikinilos niya kanina? Tinanggihan niya yung ibibigay ko sanang corned beef at tsokolate. Tapos, parang gusto niyang kagatin yung braso ko. May karamdaman siya, anak. Sakit sa pag-iisip. Hindi ko nga alam kay Romano kung bakit hinahayaan niyang lumabas ng bahay ang asawa niya eh. Basta, huwag kang masyadong maglalalapit sa kanya. Medyo nagiging bayolente na siya ngayon. Kawawa naman si Aling Bebang. Tangi kong nasambit. Napabuntong hininga ko ng malalim at muling nagbukas ng ibang usapan. Inay, alam niyo bang nahirapan ako makakuha ng tricycle na maghahatid dito sa sitio Maupay? Natatakot silang pumunta dito dahil may kumakalat daw na sakit. Totoo po ba yon? Tanong ko sa kanya. Bagay na kanina ko pa gustong itanong sa kanya. Isang balitang nagbigay sa akin ng pangamba, ngunit bahagyang nabura nang makitang malusog naman siya at ang aking kapatid. Walang katotohanan yon, anak. May naninira lang sa ating lugar dahil nagiging maunlad noon ang sityo natin sa paggawa at pagbebenta ng mga kagamitang gawa sa ratan. Hindi na po ba gumagawa ng mga kagamitang ratan ng mga taga rito? Wala kasi ako naabutang gumagawa sa labas eh. Hindi katulad nung umalis ako. Wala rin ako halos nakitang tao kanina. Si Aling Bebang lang at saka yung isang batang babae. Inakala ko tuloy na baka totoo ang balitang may lumaganap nga na sakit dito. Maayos ang kalagayan namin, anak. Huwag mong paniwalaan ang mga balita sa labas. Pero kung maayos ang kalagayan niyo dito, bakit higit 1 taon kayong hindi sumasagot sa mga sulat ko? Maraming nangyari, anak. May mga bagay na minabuti na lamang naming hindi na makarating sa'yo. Ayaw naming mag-alala ka at magambala ka sa pagtatrabaho mo doon. Pero inay, karapatan kong malaman kung anong nangyayari sa inyo dito. Mas nag-alala ako dahil wala akong balita sa inyo eh. Mas nagambala ang trabaho ko dahil kung ano-anong naiisip ko. Pasensya ka na, anak. Tangi niyang nasambit. Mula sa pagkakaupo, tumayo ako at lumapit sa kanya. Saan na nga pala nakatira si Loretta? Gusto ko sana siyang kumustahin. Huwag mo na muna siyang puntahan, anak. Ha? Pero bakit? Baka hindi pa siya handang makita ka. Po? Bakit naman po? May mga nangyari dito na hindi namin alam kung paano sasabihin sa iyo, anak. At kasama ang pag-aasawa niya sa mga bagay na yun. Mabuti pa ipagpabukas mo na lamang ang pangungumusta sa kanya, ha? Sasabihan ko siya na nakauwi ka na. Hayaan na lang natin siya na siya mismo ang lumapit sa iyo at makipag-usap. Hindi ako nakaimik. Kunot ang noo kong nanatiling nakatayo doon na nakamasid sa paghahanda niya ng aking kakainin kahit wala pa ang saging at kamoteng ipinapahanap niya sa aking kapatid. Nang may maalala ay lumakad akong pabalik sa sala at binuksan ang isa sa mga dala kong bag. Doon ay dinukot ko ang ilang mga pagkaing dala ko mula sa ibang bansa. Hindi mo na lang pala dapat pinahanap ng makakain si Lorisa, Nay. Ito na lang sana ang niluto natin. Dala ang delata, tumayo akong muli upang bumalik sa kusina. Ngunit natigilan ako nang mapansin ng mga tao sa may pintuan, kasama si Lorisa. Ate? Si Loretta. Bakas ang pagkabigla sa mukha niya. Katulad ng lahat, hindi niya inaasahan ang aking pag-uwi. Hawak ang sariling tiyan na bahagyang nakaumbok. Tila may laman ang sinapupunan. At sa kanyang likuran ay isang lalaki naman ang nakatayo na nakahawak sa kanyang kamay. Si Greg, ang matalik kong kaibigan.